Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1731, sama ng loob at hinanakit, simula at wakas. Kalokohan, ang mga kasuklam-suklam na tao ay nangangahas na tawagin ang kanilang sarili na Hariying. Galit na sigaw ni Tantay. Napatingin ang mga tao sa paligid kay Tantay. Siya ay matapang at mapangahas, nang ahas siyang hiyain ng mga kampyon, alam ng lahat na si Ying Cheng ay napaka-agresibo at mayabang. Kung may nang ahas na hindi gumalang sa kanya, pinatay niya sila ng walang pag-aalinlangan. Tantay. Mabangis na sigaw ni Huang Fulong. Galit na galit siya dahil sa mga kampyon. Ano ang nangyayari? Tanong ni Lin Feng. Tara na. Sabi ni Huang Fulong, hinihila si Tantay palayo. Nataranta ang mga tao. Nakakatakot si Ying Cheng, sa banal na lungsod, sikat na sikat siya. Ang mga mahihinang tao ay mas mabuting huwag siyang saktan. Pagkaalis, malamig na sinabi ni Tantay. Noon, nang muling lumitaw si Ling Tian pagkaraan ng mahabang panahon, napakalakas niya, pinag-aralan niya ang lakas ng Dragon Elephant. Ang kanyang lakas ay hindi maarap. Walang makakalaban sa kanya sa tribo. Dumating siya sa Holy City, sumali sa Champion University, at pagkatapos ay nagplano si Ying Cheng laban sa kanya. Sinubukan niyang patayin siya ng palihim, at si Ling Tian ay talagang nasugatan ng husto at hindi na nakabawi. Ang mga kasuklam-suklam na tao ay nangangahas na tawagin ang kanilang sarili na mga kampyon. Anong ginawa niya? Tanong ni Lin Feng. Kahit na ang maliit na tribo ay may mga hindi kapani-paniwalang cultivator kung minsan. Hindi ako sigurado. Iilan lang na cultivator ang nakakaalam tungkol sa labanang iyon, at lahat sila ay patay na ngayon. Malungkot na sagot ni Tantay. Paano ka nakakasigurado na may pakana si Ying Cheng laban sa kanya? Siya ay napakalakas at pinanggasan niyang tawagin ang kanyang sarili na isang champion, ngunit siya ay talagang napakalakas. Hinamon siya ni Ying Cheng. Tubos kong naiintindihan iyon. Noon, sina Ling Tian at Ying Cheng ay itinuturing na hindi kapani-paniwalang mga henyo. Si Ling Tian ay nasa Champion University, si Ying Cheng ay nasa Celestial Godly University. Naglaban sila, nakakatakot ang dambuhalang lakas ng elepante ni Ling Tian at natalo niya si Ying Cheng. Gayunpaman, pagkatapos noon, naging palakaibigan si Ling Tian sa kanya at naging magkaibigan sila. Ngunit sa kompetisyon ng 4 na universidad, si Ling Tian ay biglang nasugatan at hindi na gumaling, siya ay namatay. Kung sasabihin mo sa akin na natalo ni Ying Cheng si Ling Tian sa balangkas ng isang normal na labanan, hindi ako maniniwala. Bukod dito, ang tingin sa kanya ni Ling Tian ay isang kaibigan, kahit sa panahon ng kompetisyon, hindi niya ito kailanman sasaktan. Ngunit sa huli, namatay si Ling Tian. Tiyak na may ginawa si Ying Cheng na nakakalito. Deklara ni Tantay. Galit na galit siya. Tihim na pinatay ni Ying Cheng si Ling Tian. Ang lungkot naman. Kawawa naman. Isang henyo ang pinatay ng walang dahilan. Nasali ba ang Champion University? Tanong ni Lin Feng. Pagkatapos ng lahat, si Ling Tian ay miyembro ng Champion University, si Ying Cheng ay mula sa Celestial Godly University. Namatay si Ling Tian sa kompetisyon ng 4 na universidad. Kahit na gumamit si Ying Cheng sa masasamang pamamaraan, walang masabi ang Champion University. Ngunit nalaman ito ng ilang malalakas na cultivator ng Champion University, ngunit wala silang nagawa. Isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit gusto kong sumali sa Champion University. Sagot ni Tantay. Parang naiinis siya. Sa kasamaang palad, hindi ako kasing talino ni Ling Tian, at si Ying Cheng ay napakalakas. Naging sikat na siya. Hindi ko na siya maabutan. Kung talagang gusto mo, magtatagumpay ka, ang mga dakilang talento ay dahan-daang mature, lalo na sa iyong tribo. Sabi ni Lin Feng na tinampal ang mga balikat ni Tantay at nakangiting panghihikayat. Tumanggol lang si Tantay. Dahil champion si Ying Cheng, makikita natin kung gaano siya ka-arrogant. Sige, mabuti. Gusto ko rin makita kung ano ang hitsura ng isang champion. Dapat ay maraming malalakas na cultivator doon. Tumanggol si Lin Feng. Talagang walang pakialam si Lin Feng kay Ying Cheng. Kung nakikita niya siya, bakit hindi? Gayunpaman, naisip din ni Lin Feng na maaari niyang makilala ang mga taong kilala niya doon. Maraming tao mula sa vast Celestial Ancient City ang pumunta sa Holy City, alam ni Lin Feng iyon. Alam din niyang naroon si Junmo Shi at hindi na siya makapaghintay na makilala ang iba pang mga kaibigan mula sa Tiantai. Siguro ang ilan sa kanila ay nasa banal na lungsod. Pagkatapos ng lahat, para sa mga taong iyon mula sa maliit na mundo, ang banal na lungsod ay simboliko, ang pangalan mismo ay palaging napakahiwaga. Nandito si Junmo Shi, narito si Huang Fulong, narito si Lin Feng. Dahil nandito silang lahat, kumbinsido si Lin Feng na ang ibang tao ay pupunta rin sa banal na lungsod. Ito ay isang oras lamang. Bukod dito, ang banal na lungsod ay malawak, ito ay kasing laki ng isang maliit na mundo. Hindi naging madali doon ang pakikipagtagpo sa mga kaibigan o kakilala, ngunit sa isang malaking kaganapan, magiging posible ito. Siya nga pala, Huang Fulong, si Junmo Shi ay nasa Holy City din. Hindi mo naman alam yun di ba? Tanong ni Lin Feng, na nakangiti kay Huang Fulong. Talaga? Tanong ni Huang Fulong, natulala. Talaga, kilala mo ang King of Hell Palace? Tanong ni Lin Feng. Hari ng Hell Palace. Nagulat si Tantay. Ang King of Hell Palace ay nilikha ng King of Hell. Sa kanyang pinakamahusay na mga taon, sinimulan niyang tawagin ang kanyang sarili na hari ng impyerno at humanga sa banal na lungsod.
Ngayon, ang mga elder ng King of Hell Palace ay malamang na naging napakalakas. Tumiti si Lin Fang. Hinangaan ng mga tao ang malalakas na cultivator sa mundo. Hinangaan ni Tantay ang mga champions, ngunit nalungkot siya na si Ying Cheng ay isa. Si Jun Moshi na ngayon ang prinsipe ng impyerno sa King of Hell Palace. Tumiti si Lin Fang. Nagkatinginan sina Huang Fulong at Tantay. Tumiti si Huang Fulong at sinabi, "Hindi masama. Ang galing niya talaga." Nakakagulat, siya ay naging prinsipe ng impyerno ng King of Hell Palace. Tara na dun. Tara na at hanapin natin si Jun Moshi. Huang Fulong, nakakagulat na mayroon kang ganoong katatatag na kaibigan. Nang aasar na sabi ni Tantay. Ang pagiging prinsipe ng impyerno ng King of Hell Palace ay napakahirap. Siyempre, si Jun Moshi ay may imperial immortal na katawan. Sa maliit na mundo, wala kaming pakialam sa mga king type na katawan, ngunit narito kami. Mayroon akong brutal na katawan ng dragon, lubos akong nasisiyahan. Nakangiting sagot ni Huang Fulong. Nagsimulang gumalaw ang kanilang bangka sa direksyon ng King of Hell Palace, gusto nilang makita si Jun Moshi. Ang iyong brutal na katawan ng dragon ay isang biro. Panunuya ni Tantay. Mukhang galit si Huang Fulong, gusto niyang suntukin ng isa, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya sapat. Tantay, hindi ko pa nasasabi sa iyo, pero sa grupo ng mga kaibigan namin, si Lin Fang ang pinaka-talented, mas malakas pa siya kay Jun Moshi. Ang pinaka-nakakagulat ay hindi siya makalusot sa Huang Chi layer. Umiling si Huang Fulong. Pagkalipas ng napakaraming taon, dapat ay nakapasok na si Lin Fang sa Huang Chi layer, bakit siya naipit sa tuktok ng Zun Chi layer? Si Lin Fang ang pinaka-talented. Kakaiba. Mukhang naiintriga si Tantay. Huang Fulong, iba ang cultivation ko sa iyo. Kung ako ay makapasok sa Huang Chi layer o hindi ay hindi problema para sa akin. Maiintindihan mo na agad. Tumiti si Lin Fang. Sige, naniniwala ako sa'yo. Sana ay sorpresahin mo ako. Sumang-ayon si Huang Fulong, nakangiti at hindi nagpipilit. Ang King of Hell Palace ay nasuspine sa ibabaw ng madilim na tubig. Dumating si Lin Fang at ang iba sa kanilang skyboat. Napatingin sila sa malawak na palasyo sa harapan nila. Ito ay mukhang impyerno, at ito ay hindi totoo. Ang palasyong nasa harapan nila ay lumulutang sa ibabaw ng tubig at patuloy na kumikislap na parang nanginginig. Sa harap ng main gate, may tulay, at lumulutang din sa hangin ang tulay. Hari ng Hell Palace. Binasa ni Lin Fang ang mga titik sa tuktok ng gate. Mukhang hindi ka panipaniwala. Naisip ni Lin Fang na ang lugar na iyon ay malamang na isang maliit na mundo, kabilang ang madilim na tubig. Tara na, sabi ni Lin Fang, tumalon sa tulay. Makalipas ang maikling panahon, nakarating na siya sa harap ng pangunahing tarangkahan ng King of Hell Palace. Ang ilang mga gwardya ay naroon, nakasuot ng maitim na metal na baluti. Tumingin sila kay Lin Fang at nagtanong. Sino ka? Kaibigan ako ni Jun Moshi. Kung hindi kami makapasok, maaari rin namin siyang hintayin dito. Matiyag ang sagot ni Lin Fang. Nakipag-ugnayan na siya kay Jun Moshi gamit pa rin ang kanilang mga anteng-anteng. Nakikita ko, mangyaring maghintay dito. Malamig na sagot ng isa sa mga guard. Hindi lang sino man ang makapasok sa kanilang teritoryo. Napakabilis, dumating si Jun Moshi. Tumiti siya kina Lin Fang at Huang Fulong. Huang Fulong, pumunta ka rin sa banal na luso. Tama. At naging prinsipe ka ng impyerno ng King of Hell Palace, hindi ka panipaniwala. Masiglang bulalas ni Huang Fulong. Siya nga pala, ito si Tantay ang tanga, isang bagong kaibigan ko. Tantay ang matalino. Galit na sabi ni Tantay. Ang bastos na yon, naglakas loob talaga siyang insultuhan ako. O, tumuntong hininga si Jun Moshi, sumulyap kay Huang Fulong. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Tantay at sinabing, Brother Tantay, pumunta ka sa King of Hell Palace. Nagtungo ang magkakaibigan sa pangunahing daan ng King of Hell Palace. Mayroong maraming mga palasyo dahil ito ay napakalaki, at ang chi doon ay mapatlang ngunit sa lahat ng dako, tulad ng tubig. Ang King of Hell Palace ay isang malamig na lugar, Ice Hell. Bulalas ni Tantay. Nakaramdam siya ng lamig kahit na sobrang lakas niya. Ibig sabihin nakakatakot ang mga energy dito. Ang lamig dito, normal lang. Nakangiting sabi ni Jun Moshi. Maganda ang palasyo, ngunit malamig pa rin. Prinsipe ng impyerno. Bati ng isang tao, yumuko sa harap ni Jun Moshi habang nasa daan. Tumiti pabalik si Jun Moshi. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sila sa harap ng isang sinaunang pavilion, kumuha si Jun Moshi ng ilang bote ng hot unit mula kay Lin Fang at ngumisi. Ang tagal na nating hindi nagiinuman. Ngayon, mag-inuman tayong apat. Hehe, sa kasamaang palad, wala dito ni isang babae. Nakangiting sabi ni Huang Fulong. Tumiti si Lin Fang sa kanya at nagtanong. Namimiss mo ba si Tian Chizu? Paano ako? Sa dakilang mundo, maraming mga kahangahangang babae, paano ko siya mamimiss? Huang Fulong, tutulungan kita, ipapakilala kita sa magagandang babae. Sa banal na lungsod, marami sa kanila, at higit pa rito ang lakas nila. Tumiti si Jun Moshi. Siya ang prinsipe ng impyerno ng King of Hell Palace. Kilalang kilala na niya ang banal na lungsod. Malamang marami siyang alam na henyo. Iyon ay. Si Huang Fulong ay mukhang nalilito at nahihiya, si Lin Fang at ang iba ay ngumisi lang sa kanya. Halika, uminom ka. Itinaas ni Jun Moshi ang kanyang baso at ininom ng lahat ang kanilang inumin.
Pumunta ka ba dito para mag-aral ng university? Sa isang buwan, magsisimula na ang mga pagsusulit. Saang university mo gustong pumasok? Champion University. Tumi si Lin Feng. Hindi masama ang Champion University, ngunit pupunta silang sa Four Seasons University, gusto niyang matutunan ng lahat. Sabi ni Jun Moshi sa kanya. Four Seasons University. Inulit ni Lin Feng. Ito ay nagpapaalala sa akin ng Chu Chun Kyu. Siyempre, malamang napupunta si Chu Chun Kyu sa Ancient University. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1732, Reputasyon. Nag-aral si Chu Chun Kyu ng sky-absorbing holy scriptures. Maaari niyang makuha ang mga kalooban ng mga emperador. Dapat siyang pumunta sa Ancient University, pero nagmatak siya at hindi maarak, baka sa ibang university siya pupunta. Mungkahi ni Jun Moshi. Tumanggo si Lin Feng bilang pagsang-ayon. Si Chu Chun Kyu ay misteryoso. Sa wala pang kalahating taon, siya ay naging isang medium-level na emperador, siya ay napakalakas ngayon at magiging napakalakas sa hinaharap. Moshi, alam mo ba na si Chu Chun Kyu ay naging isang medium-level na emperador? Sabi ni Lin Feng. Tumanggo si Jun Moshi. Kahit na bumalik ako sa Holy City, alam ko pa rin kung ano ang nangyayari sa vast celestial ancient city. Si Chu Chun Kyu ay naging isang medium-level na emperador sa wala pang 2 taon, pinatay mo si Kang Xiao at pagkatapos ay nawala. Noon, naisip ko na malamang napupunta ka sa banal na lungsod. Siyempre, hindi ko akalain na ganito kabilis ang pagdating mo. Wala pang 2 taon. Nagulat si Huang Fulong. Gaano kalakas? Sa totoo lang, wala pang 1 kalahati. Pagwawasto ni Lin Feng, tinanong niya si Jun Moshi, ano ang tingin mo kay Chu Chun Kyu? Sobrang may sekto niya. Iniisip ko kung tinulungan siya ng Chu Clan o umaasa lang siya sa kanyang lakas. Kung umaasa lang siya sa sarili niya, ibig sabihin ay nakakatakot siyang cultivator. Sagot ni Jun Moshi, ang ganitong bilis ng paglilinang ay halos imposible. Tumanggo si Lin Feng at ngumiti. Huwag na natin siyang pag-usapan at uminom. At nagpatuloy sila sa pag-inom. Gaano kagaling. Gustong-gusto ng mga cultivator ang napakalakas na alak, ang hot unit ay nagpapakulo ng dugo ko. Masayang sabi ni Tantay, masarap kasama ang mga kaibigan. Makalipas ang ilang saglit na pag-inom ay pulang-pula na ang mukha ng 4 na magkakaibigan. Tumayo si Jun Moshi at tumawa. Matagal na akong hindi ganoon kasaya. Wala na tayong alak, labas tayo, may ipapakilala ako sa'yo. Baka maging kakompetensya mo sila kung gusto nilang pumasok sa parehong universidad na gaya mo. Sige, ang banal na lungsod ay maalamat para sa atin, maglibot tayo. Masayang sabi ni Lin Feng. Lahat sila ay nagsimulang maglakad sa mga lansangan ng banal na lungsod. Baka may makilala si Huang Fulong. Sabi ni Jun Moshi, tumatawa. Nagtawanan din ang iba. Iniwan ng magkakaibigan ang King of Hell Palace. Si Jun Moshi ang prinsipe ng impyerno, walang nang ahas na pigilan siya. Sa banal na lungsod, mayroong isang napakalaking gusali, ang palasyo ng probisyon, na may mga hagdanan sa paligid nito. Sa tuktok ng gusali, mayroong isang sinaunang pavilion na may masarap na pagkain at masarap na alak. Mayroon ding isang dalagang magaan at matikas na sumasayaw. Gayunpaman, walang ibang maaaring pumunta sa pavilion na iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Jun Moshi at ang iba pa sa paanan ng Palace of Provision. Gayunpaman, pinigilan sila ng isang grupo ng magagandang babae na pumasok. Lahat sila ay magaganda at magaganda. Tumiti sila kay Jun Moshi, prinsipe ng impyerno, ang iyong presensya ay nagdudulot ng liwanag sa aming hamak na tirahan. Bati ng isa sa kanila. Mga kaibigan ko ang mga iyon. Gusto kong ipakita sa kanila. Nakangiting sabi ni Jun Moshi. Gayunpaman, isang babae ang ngumiti pabalik at nagtanong. Ang palasyo ng probisyon ay may mga patakaran. Sino sila? Hindi ko kayang isama ang mga kaibigan ko. Malungkot na tanong ni Jun Moshi. Ang mga kaibigan ng prinsipe ng impyerno ay malamang na mga natatanging tao, ngunit ang palasyo ng probisyon ay may mga patakaran. Mga taong higit sa 40 taong gulang at ang mga taong ang antas ng paglilinang ay mas mababa kaysa sa emperador ay hindi makapasok sa palasyo ng probisyon. Mangyaring huwag makaramdam ng hinanakit. Sabi ng babae na mukhang nahihiya. Si Lin Feng ay natigilan at naisip na ang Palace of Provision ay malamang na napakalakas, dahil ang mga patakarang iyon ay napaka-espesipiko. Ang pagiging mas mababa sa 40 at nakapasok na sa Huangqi layer ay hindi kapani-paniwala. Ngunit sa banal na lungsod, marami ring mga henyo. Marami pang rules. Makakapasok din sa palasyo ang mga napakatalino at may prestihiyosong katayuan sa lipunan, di ba? Walang pakialam na tanong ni Jun Moshi. Talaga, para maintindihan mo ang posisyon ko. Lumapit si Lin Feng sa babae at biglang lumitaw ang mga ilaw ng hindi malinaw. Si Lin Feng ay biglang napalibutan ng maraming ilaw na may iba't ibang kulay. Ang ganda-ganda nila. Cosmic strength, napakaraming cosmic energies. Nagulat ang babae habang nakangiti. Ikaw ay hindi ka panipaniwala, na-control mo na ang napakaraming cosmic energies, kapag nakapasok ka sa Huangqi layer, nakakatakot ka. Napaka-talented mo, welcome ka sa Palace of Provision. Pagkatapos, tumanggo siya upang ipahiwatig na maaaring pumasok si Lin Feng. Mayaman na pinalamutian na palasyo, ang mga estatwa at mga pintura ay tila buhay. Sabi ni Tantay na napabuntong hininga.
Iyon ang palasyo ng hari, di ba? Ito ay hindi ka panipaniwala. Ito ang kauna-unahang kong pumunta dito. Sa katunayan, iyon ang palasyo ng hari. Kahit na maraming mga patakaran, ang mga taong pumupunta dito ay talagang hindi ka panipaniwala. Maaari silang makipag-hangout kasama ang maraming iba pang hindi ka panipaniwalang mga henyo. Matututo din sila tungkol sa mga bagay na hindi mo maisip. Masayang sagot ni Jun Moshi. Umakyat silang apat sa isang hagdanan, nakikita ang mga tao sa bawat palapag. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa taas, medyo malaki. Maraming tao, na tila may pinag-uusapan. Isang magandang babae ang nanguna at ipinakita si Jun Moshi at ang iba pa sa isang stone table. Umupo sila at nagsimulang uminom ng masarap na alak at kumain ng masasarap na pagkain. Ang banal na lungsod ay isang magandang lugar para sa mga henyo, ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel bilang isa sa mga pangunahing lungsod. Maraming kompetisyon dito. Ang pinakamahusay na mga manlalaban ay ang pinakamapagkompetensya. Ang mga makakatalo sa pinakakabayanihang kabataan ay nagiging mga champion. Ang Champion University ang pinakamalakas na grupo. Sabi ng isang binata ng sandaling iyon. Sikat na sikat ang Champion University, pero malakas ba talaga sila? Bakit si Ying Cheng ang magiging champion? Galing siya sa Celestial Godly University. Sabi ng iba, sa kabuuan, hindi maiiwasan ng mga cultivator ang paggamit ng mga espesyal na kapangyarihan. Limitado ang paglilinang, ngunit ang lakas ang pinakamahalagang bagay. Mahabang kasaysayan ng apat na universidad. Maraming tao ang nakikipagkompetensya laban sa isa't isa. Lahat gustong maging champion. Ano man ang mangyari, ang hinaharap ay maaaring palaging magbago. Kahit na si Ying Cheng ang champion at nakakatakot ang kanyang mga atake, hindi ito nagpapatunay na isa siyang walang katulad na cultivator. Sabi ng iba, para sa kanya, walang silbi ang kompetisyon. Kaya ayon sa iyo, lahat ay dapat pumunta sa Four Seasons University at pag-aralan ang lahat ng uri ng mga bagay, ngunit huwag kalimutan na kahit na ang Four Seasons University ay isa sa apat na universidad, karamihan sa mga henyo na nag-aral doon ay kabilang sa mga pinakamahina. Bawi ng isa, mga estatistika lamang, ang mga cultivator ay malayang pumili ng kanilang sariling landas. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang sariling opinyon. Nag-iisip si Lin Fang. Ang mga cultivator ay maaaring pumili ng kanilang sariling landas, ngunit ito ay mahirap. Para kay Lin Fang, tila posible ang lahat, ngunit komplikado pa rin ang sitwasyon. Ang bilis ng kanyang cultivation ay hindi ka panipaniwala, ngunit napakahusay niyang makipaglaban dahil marami siyang pinag-aralan. Ang labis na pag-iisip tungkol sa mga bagay na iyon ay walang silbi. Ang buhay ay mahiwaga, naisip ni Lin Fang ang mga tanong na iyon sa nakaraan ngunit sa bawat oras na ito ay pareho, wala siyang sagot. Ang pinakamagandang bagay ay mag-focus. Narito ang prinsipe ng impyerno. Ano sa tingin mo, kaibigan ko? Tanong ng isang tao na nakangiting bati. Hindi ako masyadong matalino, mabagal akong natututo, at masama ako sa pisikal na lakas, mga diskarte sa pakikipaglaban, kasanayan, diskarte, lakas ng loob, at kaluluwa. Sagot ni Jun Moshi. Parang kalokohan, pero walang tumawa. Maraming tao ang nagbulungan. Tapos ngumiti yung kausap lang. Tama ka, ang pinakamahalagang bagay ay lakas. Ang natitira ay dapat na nakasentro sa paglilinang. Lahat ng tao may kanya-kanyang landas. Kung ang isang tao ay hindi isang estudyante kahit saan, kung gayon maaari silang mangarap. Madaling sabi ng isa pang tao. Sino ang mga taong nasa tabi mo? Aking mga kaibigan. Sabi ni Jun Moshi. Kilala ko sina Lin Fang at Huang Fulong sa loob ng maraming taon. At iyon ay si Tantay, isang kaibigan ko. Si Tantay, huling beses ko siyang nakita sa Celestial Godly University, isang celestial girl mula sa Snow Clan ang sumipa sa kanya noong nakaraan. Kaibigan ng prinsipe ng impyerno. Hindi ko naisip iyon. Nakita ko, sabi ng isang tao, nakangiti sa kalmado at tahimik na paraan. Sina Tantay at Huang Fulong ay malamig na tumingin sa kanya. Nabalitaan ko na 4 na beses nang bumagsak si Brother Shang sa mga pagsusulit sa universidad. Ang mga taong nakakuha ng pagsusulit sa unang pagkakataon kasama mo ay mga estudyante na ngayon at ang ilan sa kanila ay nagtagumpay pa sa unang pagkakataon. Kuya Shan, hindi ko akalain na makikita kita dito. Laking gulat ko, malamig na sagot ni Jun Moshi. Okay lang mag-practice. Galit na sabi ng taong iyon. Nakakagulat na pinalala ni Jun Moshi ang sitwasyon. Narinig ko ang tungkol kay Lin Fang. Nagsalita ng iba. Napatingin ang lahat sa kanya. Tumingin siya kay Lin Fang at masayang nagtanong. Kamahalan, ikaw ba ay mula sa vast celestial ancient city? Oo, magalang na pagkumpirma ni Lin Fang. Nakikita ko, Brother Lin, narinig ko na ginamit mo ang Celestial Evolution Chessboard at ang Sun Disk ng Sun Holy Clan para patayin ang 12 ng mga emperador ng Holy Clans ng vast celestial ancient city, at maging ang ilang katamtamang antas na mga emperador. Pinatay mo pa si Kang Xiao. Talagang mahilig ka daw makipag-away. Sabi nung taong may manipis na ngiti. Hindi niya akalain na makikilala niya ang maalamat na cultivator na iniwan ng mga Diyos. At totoo ang chismis, hindi siya emperador. Kamahalan, binibiro mo ako. Magalang na sagot ni Lin Fang. Si Huang Fulong at Tantay ay tumingin kay Lin Fang sa kakaibang paraan. Ang lalaking iyon ay nakapatay na ng napakaraming emperador. Kahit na ang mga katamtamang antas na emperador.
Lin Feng, sino ang iniwan ng mga Diyos sa Ice Moon Lake? Maraming tao ngayon ang nakaalala sa pangalan ni Lin Feng at tumingin sa kanya. Hinamon niya ang maraming disipulo mula sa malalaking angkan. Ang bawat malaking lungsod ay nagbigay pansin sa kung ano ang nangyari sa ibang mga lungsod. Kung may nangyari, nalaman nila ang tungkol dito, at sa makatuwid maraming tao ang nalaman ang tungkol sa sitwasyon sa vast celestial ancient city. Kabilang sa mga balita, nalaman nila na si Chu Chunqiu ay napakalakas, at ang isang taong may makajos na imprint na katawan ng hari at isang taong may World King body ay lumitaw. Alam din nila na si Lin Feng na inabandona ng mga Diyos ay isang Imperial Kalpa, na kinokontrol niya ang 7 uri ng cosmic energies, at mayroon siyang Celestial Evolution chessboard na ginamit niya para pumatay ng maraming malalakas na cultivator mula sa Sun Holy Clan at ang Heaven Clan. Alam din nila ang tungkol sa Moon Palace, ang muling pagsilang ni Empress Shi, ang Netherworld Demon Emperor, at ang malalakas na cultivator ng Moon Palace. Ang mga bagay na iyon ay mahalaga, kaya alam ng mga tao ang tungkol kay Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1733, Kampiyon. Kamahalan, narinig ko na sinabi ni Lin Feng na lalabanan niya ang kalangitan at lalampas siya sa Huangqi Layer. Sa kasamaang palad, 7 uri pa lang ng cosmic energies ang alam niya at hindi pa nakakalusot sa Huangqi Layer. Mahinang sabi ng isang binata na nakaputing damit. Tumingin siya kay Lin Feng ng may habag. Sa kasamaang palad, siya ay isang Imperial Kalpa at hindi makakapasok sa Huangqi Layer. Paliwanag ng iba, si Lin Feng ay lubhang kakaiba. Narinig na nila ang tungkol sa pakikipagsapalaran ni Lin Feng sa Ice Moon Lake. Prince of Hell, espesyal ang kaibigan mo. Pinatay niya si Yang Yan mula sa Sun Holy Clan. Ngayon, nasa Holy City siya, siguradong makakasalubong niya ang ilang tao mula sa Heaven Clan at Sun Holy Clan kung mananatili siya rito. Gusto nilang makaganti. Dapat mag-ingat si Lin Feng dito. Huwag mo akong alalahanin. Maayos naman ako sa vast celestial ancient city, kaya bakit hindi ako ligtas sa Holy City? Ano kayang mangyayari? Mahinang tanong ni Lin Feng. Narinig ko na umasa si Lin Feng sa Celestial Evolution Chessboard para patayin ang mga emperador at na kung wala ang Celestial Evolution Chessboard, siya ay namatay. Maaari mo bang ipakita sa amin ang iyong Celestial Evolution Chessboard? Tanong nung masungit kay Tantay. Lahat ay natulala. Nagsalita si Kuya Xiang. Tama iyan. Ang Celestial Evolution Chessboard ay isang kayamanan mula sa Celestial Evolution Holy Clan. Hindi ko pa ito nakita. Mangyaring ipakita ito sa amin, kapatid na Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa mga taong iyon at ngumiti ng walang pakialam. Lahat kayo ay may hindi kapani-paniwalang katayuan sa lipunan, lahat kayo ay may hindi kapani-paniwalang kayamanan. Pwede mo ba silang ipakita sa akin? Tama. Masyado kayong bastos. Ipapakita mo ba ang iyong mga kayamanan sa lahat? Galit na tanong ni Tantay. Talagang bastos ang mga taong iyon, ang Celestial Evolution Chessboard ay kayamanan ni Lin Feng, bakit niya ito ipapakita sa kanila? Katawa-tawa. Pagkatapos makita ito, ano? Tatanungin nila siya kung magagamit nila ito. Nagulat ang mga taong iyon, malamig na ngumiti si Brother Xiang. Masama ang ugali mo, para lang makita natin kung gaano kahanga-hanga ang Celestial Evolution Chessboard. Ano ang problema? Hindi mo alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Hindi natin alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Kaya bakit hindi mo kunin ang mga dakilang kayamanan ng iyong angkan kung gayon? Galit na binaril pabalik ni Tantay. Bastos. Malamig na sigaw ng isa sa mga binata. Alam mo ba kung nasaan ka? Pumunta ka dito, pinapasok ka namin para lang bigyan ng mukha ang prinsipe ng impyerno. Biglang tumayo si Tantay, galit na galit, ang mga alon ng enerhiya ang umiikot sa kanya. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ni Jun Mongxi at pinaupo. Pagkatapos, sinabi niyang walang pakialam. Xiangyu, ang palasyo ng probisyon ay isang lugar para sa mga hindi kapani-paniwalang mga henyo, pinahihintulutan ka rito, kaya bakit hindi naruroon ang mga kaibigan ko? Sa tingin mo pinapasok lang sila para bigyan ako ng mukha. Sinusuportahan mo lang ang iyong mga kaibigan. Okay lang siguro ang 2 emperador na iyon, ngunit hindi pa man lang nakakalusot si Lin Feng sa Huangqi Layer, hindi siya makakasama rito kung hindi dahil sa iyo. Walang pakialam ng inisya ni Xiangyu. Maraming emperador ang pinatay ni Lin Feng sa kanyang buhay. Nakapatay ka na ba ng mga emperador, kapatid na Xiangyu? Tanong ni Jun Mongxi. Ang malapad na Celestial Ancient City ay ang vast Celestial Ancient City, narito ang banal na lungsod. At saka, noon, umasa si Lin Feng sa Celestial Evolution Chessboard para lumaban noon. Hindi ito nagpapatunay na malakas siya. Kung hindi siya gagamit ng armas, ano ang mangyayari? Tumuso si Xiangyu, umiinom bago siya tumigil sa pagsasalita. Sa lahat ng mga taong ito, isa ka sa pinakamahina. Mahinahong sabi ni Jun Mongxi. Malamig na tumingin sa kanya si Xiangyu. Hindi na nagpapanggap si Jun Mongxi, diretso niya itong pinapahiya. Walang nagsalita, pero natuwa sila. Wala itong kinalaman sa kanila. Si Lin Feng ay nagmula sa vast celestial ancient city, hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Ang ingay. Sabi ng isang taong umaakyat sa hagdan patungo sa itaas na palapag. Sa isa pang pavilion sa itaas, ang ilang tao na may kahangahangang hitsura ay nakaupo sa isang pavilion. Nagmukha silang heroic. Iyon ay si Yuan Hao, isang malakas na cultivator mula sa Champion University.
Napakalakas niya. Naisip ng karamihan. Si Yu Wenhao ay sikat sa Champion University. 2 taon na siyang nag-aaral doon at napatunayan na niya kung gaano siya katatag. Ang susunod na pagsusulit ay nakasalalay sa kanya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. May lakad lang ako. Pantay na sabi ni Yu Wenhao. Ilang magagandang babae ang nagdala ng inumin sa kanya. Ang cool ng mga taong iyon. Iniisip ko kung ilang tao ang susunod sa exam. Nakangiting tanong ng isa sa kanila. Danmeng, maging maawin kapag kaharap ang maliliit na batang iyon. Sabi ng iba sa kausap lang. Nakasuot siya ng itim at nakangiti ng manipis. Napatingin ng mga tao kay Danmeng. Ginampanan niya ang isang mahalagang bahagi sa Champion University. Siya ay masyadong agresibo. Xiang Yu, patuloy kang nabigo, sa pagkakataong ito, gawin mo ang iyong makakaya, sinabi sa akin ng iyong kapatid na alagaan ka. Nakangiting sabi ni Danmeng kay Xiang Yu. Pagkatapos ay mukhang naiinis siya at sinabi. Nararamdaman ko na kailangan mo pa ng maraming taon bago magtagumpay. Haha, huwag kang mag-alala. Sa iyo, ang parehong bagay ay hindi maaaring mangyari. Sabi ni Xiang Yu, tumawa ng malakas. Naunawaan ng lahat kung bakit gustong pumasa ni Xiang Yu sa pagsusulit ng Champion University. Sinubukan niyang umupo sa mga pagsusulit ng iba pang mga universidad upang magsanay. Ikaw ang chief examiner. Tanong ni Tantay kay Danmeng. Ang mga punong tagasuri ang namamahala sa mga pagsusulit. Kailangang talunin ng mga katunggali ang mga punong tagasuri. Isa ako sa mga pinuno sa mga mababang antas na emperador, talaga. Sabi ni Danmeng, nakangiti kay Tantay. Sige, kung ang ibang mga punong tagasuri ay katulad mo, hindi dapat maging problema ang pagtanggap sa Champion University. Nakangiting sabi ni Tantay. Lahat ay tumingin kay Tantay nang walang imak. Humigop ng alak si Linfang, nanatili siyang tahimik. Medyo masyadong direkta si Tantay. Gaya ng inaasahan, umawang ang bibig ni Danmeng, tumingin siya kay Tantay at sinabi. Tingnan natin. Hintayin mo ako, kung gayon. Masayang sabi ni Tantay. Nakakatuwa ang mga kaibigan ng prinsipe ng impyerno. Naglakas loob siyang kumilos ng mayabang. Malamig na pinagmamasdan ni Xiang Yu. Napakalakas ni Danmeng. Sa one-on-one fight laban sa kanya, hindi magiging mahirap para sa kanya na talunin si Tantay, at nang ahas si Tantay na sabihin na madali siyang makapasa kung ang lahat ng punong tagasuri ay katulad ni Danmeng. Jun Moshi, alis na tayo. Napakakitid ng utak ng mga iyon. Social status lang ang iniisip nila, nakakasawa na. Sabi ni Tantay kay Jun Moshi. Hindi sa ganoong paraan. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay gustong pumunta dito. Kaya lang hindi sila dumating ngayon. Baka magkita tayo ulit sa susunod. Pagsang-ayon ni Jun Moshi, tumayo din. Pupunta ba kayong lahat sa pagsusulit ng Champion University? Tanong ni Danmeng kay Tantay at sa iba pa. 3 kaming uupo sa pagsusulit ng Champion University. Hintayin mo kami. Sagot ni Tantay. Sige, tingnan natin. Sagot ni Danmeng. Pumasok si Xiang Yu. Good luck. Hindi ka maaaring gumamit ng mga kayamanan sa pagsusulit, puro lakas lang. Sana hindi mo ako makaharap sa pagsusulit. Sabi ni Tantay kay Xiang Yu. Kung hindi, mabibigo ka tulad ng lahat ng iba pang mga pagkakataon. Titingnan natin. Gumura si Xiang Yu, si Jun Moshi at ang iba pa ay umalis sa Palace of Provision, at pagkatapos noon, bumalik sila sa King of Hell Palace. Nanatili sila doon hanggang sa 3 araw bago ang pagsusulit sa universidad. Nagkaroon ng battle stage si Ying Cheng sa Celestial Godly University. Ang 4 na universidad ay matagal nang umiral sa banal na lungsod. Mayroon silang mahabang kasaysayan, at maraming mga henyo ang nag-aral doon, kabilang ang ilang mga tao na namangha sa buong rehiyon. Sa kasaysayan, pagkatapos maging isang kampyon, ang mga institusyong pang-akademiko ay itinuturing na ang cultivator ay napakalakas. Ito ay isang karangalan. Siyempre, kailangan ding dumaan ng mga champions sa isang napakahirap na pagsusulit, kung hindi, kung sila ay naging normal pagkatapos na maging mga champions, kung gayon ang mga universidad ay napahiya. Si Ying Cheng ay nasa Celestial Godly University at naglalakad patungo sa mga tao mula sa banal na lungsod. Siya ang Haring Ying sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, napakalaki ng mga tao, kasama nila si Linfang. Gaano hindi ka panipaniwala mayroong kahit na maraming mga dakilang emperador, naisip ni Tantay, na sumulyap sa paligid. Kahit sa bleachers, may mga nakakakilabot. Sa paligid ng mga bleachers ng champion, may mga estatwa kung saan-saan, hindi ka panipaniwalang mga guro ng universidad na umiral noon. Sila ang mga simbolo ng kaluwalhatian ng universidad. Sa banal na lungsod, maraming malalakas na cultivator at maraming henyo. Sa 4 na universidad, may malalakas na cultivator sa lahat ng universidad. Bawat daang taon, isang champion ang pinipili. Ito ay isang maluwalhating bagay, ang mga kampiyon ay kailangang maging napakalakas. Sabi ni Jun Moshi, sinulyapan siya ni Tantay. Hindi siya natuwa sa bagong kampiyon. Ang 100 taon ay masyadong mahaba, talaga. Ang mga kampiyon ay kailangang maging napakalakas. Bulong ni Linfang. Ngunit sa taong ito, bukod kay Ying Cheng, sa Champion University, may isa pang malakas na cultivator, bata pa siya at may potensyal na maging champion. Sabi ni Jun Moshi kay Linfang. Champion University. Talaga. Ji Chang, ang pangalan niya ay Ji Chang. Sabi ni Jun Moshi sabay tangop.
Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Sa banal na lungsod, maraming mga henyo. Makakahanap kaya si Lin Fang ng kanyang lugar doon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1734, Haring Jishang. Sa entablado, isang nakasisilaw na liwanag ang sumikat, at lumitaw ang mga tao. Nakita ng lahat ang isang light beam at maraming siluet. Ang mga taong iyon ay nanatiling hindi gumagalaw tulad ng mga estatwa. Ang dami ng tao. Ang araw ng kampyon ay napakahalaga. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Jun Moshi bilang pagsang-ayon. Ang mga pambihirang kampyon ay nagpapasaya sa mga universidad. Talagang malakas ang mga kampyon, hindi ito pagmamalabas. Dong. Isang sinaunang kampana ang tumunog at umalangaw sa di kalayuan. Isang silweta ang dahan-dahang dumating, umakyat sa hagdanan. Ang taong iyon ay mukhang ordinaryo, ngunit sa parehong oras ay misteryoso at hindi maarap. Mayroon siyang chi ng isang hari. Sa bawat hakbang niya, tumitibok ang puso ng mga tao. Ang kanyang mga hakbang ay nasa simbiosis sa mga kosmikong alon ng lupain. Pagkalabas pa lang niya ay napatingin ang lahat sa kanya. Nasaan man siya, siya ang bida. Ying Cheng. Kahit na ang mga taong hindi pa nakakita kay Ying Cheng ay nakilala siya. Mukha siyang brutal at bayolente, parang dragon o tigre, na para bang maaaring gumuho ang lupa sa paligid niya. Talagang nakakatakot ang hitsura niya, naisip ni Lin Fang, na pinagmamasdan ang chi ni Ying Cheng. Napabuntong hininga siya, malamang na malaki ang pagkakaiba nila ni Ying Cheng. Ang isang champion ay lumitaw bawat daang taon, sila ay napakalakas. Ang mga kampyon ay mas bihira pa kaysa sa mga king body. Ito ay isang hakbang-hakbang na proseso. Ito ay tumagal ng oras upang maging isang champion. Jun Moshi, ano ang antas ng paglilinang ni Ying Cheng? Tanong ni Lin Fang kay Jun Moshi. Hindi ko alam, ngunit maaaring sirain niya ang sinumang emperador. Mahinahong sagot ni Jun Moshi. Tumanggo si Lin Fang. Gaya ng inaasahan, si Ying Cheng ay napakalakas. Ngayon ay ang seremonya ng kampyon, salamat sa pagpunta dito, lahat. Sabi ng isang matanda ng mga sandaling iyon. Laming-galing si Lin Fang sa paligid. Ang ilan sa mga cultivator ay misteryoso at hindi maarap. Siguro galing sila sa 3 pang universidad. Binabati kita sa Celestial Godly University para sa pagkakaroon ng isang champion. Ang Four Seasons University ay nais ng maraming swerte kay Ying Cheng. Sabi ng isa pang matanda sa sandaling iyon. Napakalakas niya. Binabati din ng sinaunang universidad ang kampyon na si Ying Cheng. Sabi ng isa pang matandang lalaki, isang malakas na cultivator mula sa Ancient University. Gayunpaman, pagkatapos nila, walang nagpatuloy. Nagulat ang mga tao. Ang Champion University ay hindi nagpahayag ng kanilang sarili. Pero dahil nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Champion University at Celestial Godly University, normal lang iyon. Noon, mayroon silang isang cultivator na may talento at natalo pa si Ying Cheng, ngunit pagkatapos ay pinatay siya ni Ying Cheng. Kung hindi pa siya namatay noon, malamang na naging dakilang emperador na siya. Sa kasamaang palad, namatay ang bayaning iyon. Bukod pa rito, ang Champion University ay may napakalakas na cultivator, tinawag na ng ilang tao si Ji Chang na champion, o King Ji Chang. May potensyal siyang maging champion. Siya lang ang posibleng makatalo kay Ying Cheng. Hindi pa ba dumarating ang mga tao mula sa Champion University? Tanong ni Ying Cheng sa sandaling iyon. Parang galit siya. Walang sumagot. Walang sino man mula sa Champion University ang bumati sa kanya. Naging kalmado ang kapaligiran, sinabi ni Ying Cheng. Ang 4 na universidad ay dapat na narito para sa kampyon, at ngayon ay wala ang universidad ng kampyon. Tiyak na pupunta kami sa Champion University sa isang punto. Naglabas ng lakas si Ying Cheng, nanginginig ang mga tao. Si Ying Cheng ay isang tunay na kampyon. Nakapagtataka, ang Champion University ay naglakas loob na ipahiya siya. Kailangan niyang turuan sila ng magandang aral. Narito na ang Champion University. Sabi ng isang boses sa langit. Gamulong si Chi sa mga alon at lumitaw ang isang buhawi. Lumitaw din ang isang silhouette, ang tao ay nakasuot ng gintong robe at galit na nakatingin kay Ying Cheng. Haring Ji Chang. Ang mga tao ay naulala. Naroon ang Champion University, ngunit mukhang galit si King Ji Chang. Gaano nakakatakot. Si King Ji Chang ang tanging tao na maglalakas loob na harapin si Ying Cheng ng ganoon. Ang Four Seasons University at ang Ancient University ay may hindi kapani-paniwalang mga henyo, ngunit wala sa kanila ang kasing lakas ni Ying Cheng at Ji Chang, naisip ng karamihan. Itinaas ni Ying Cheng ang kanyang ulo at 2 liwanag ng galit ang lumitaw sa kanyang mga mata. Galit na galit siyang sumigaw at naglabas ng mga enerhiya, tumaas sa hangin. Naglabas siya ng mga energies na nag-pressure kay Ji Chang. Boom! Nagbanggaan ang 2 thread ng wheel. 2 silweta ang lumitaw, ang mga silweta ni Ji Chang at Ying Cheng. Ying Cheng, hintayin mo ako. Malakas na sabi ni Ji Chang. Si Ying Cheng ang champion. Tumigil si Ji Chang sa pagharap sa kanya at sumama sa mga tao. Hindi ako makapaghintay na makipaglaban sa iyo. Ang boses ni Ying Cheng ay gamulong sa mga alon sa hangin. Nagbanggaan ang 2 silhouette at sumabog at naglaho ang mga enerhiya. Hindi mapakali ang karamihan. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Ying Cheng, maghintay hanggang si Ji Chang ang bagong champion. Iniisip niya na siya si King Ji Chang, hindi ka panipaniwala. Siguradong magiging champion siya.
Bulalas ng isang tao sa tabi ni Lin Feng at ng iba pa. Napalingon sila at nakita ang ilang taong kilala nila. Nakita nila sila sa Palace of Provision. Yu Wenhao, ang malakas na cultivator mula sa Champion University, Dan Meng, at ang iba pa. Siyempre, si Ji Chang ay lumayo saglit. Iniisip ko kung naging mas malakas na siya kaysa dati. Kalmadong pagmamasid ni Dan Meng. Mukhang marami siyang alam sa buhay ni Ji Chang. Bumuo siya ng Ji Chang's Club at siya ay isang hari para sa kanila, ang kanilang officer, maraming hindi kapani-paniwalang cultivator ang sumusunod sa kanya. Si Ji Chang ay ambisyoso, gusto niyang lumikha ng isang kaharian. Sabi ni Junmo Shi kay Lin Feng sa mahinang boses. Nanginginig si Lin Feng. Si Ji Chang ay bumuo ng isang Ji Chang's Club, gusto niyang lumikha ng isang kaharian. Ang mga taong lumikha ng makapangyarihang mga holy clans o mga grupo tulad ng King of Hell Palace ay napakalakas. Si Ji Chang ay ligaw, ngunit naisip din ni Lin Feng na pinatunayan nito kung gaano kalakas ang mga estudyante sa universidad. Nag-recruit siya ng mga tao sa loob ng universidad at maaaring lumikha ng isang nakakatakot na grupo ng impluwensya. Baka kaya ni Lin Feng na bumangon muli si Tian Tai mula sa loob ng universidad. Ngunit alam ni Lin Feng na magiging mahirap ito. Ang mga estudyante sa universidad ay mga nakakatakot na cultivator. Halimbawa, napakalakas ni Tan Tai, ngunit nabigo siya noong nakaraang panahon. Ang mga henyo lamang ang maaaring maging estudyante sa universidad. Ipinagmamalaki nila at gayunpaman, sinubukan ng ilang tao na kontrolin ang iba, tulad ni Ji Chang. Siya ay may potensyal na maging isang champion, at sa maraming mga tagasunod, ito ay magiging mas madali. Baka pwede rin akong maging champion, naisip Lin Feng. Kung siya ay naging isang hari, siya ay maituturing na isang hindi kapani-paniwalang cultivator sa lahat ng dako sa banal na lungsod. Magagawa niyang lumikha ng mga sekta at angkan. Seremoniya ng kampyon, pagtawag ng bayani. Sabi ng isang matandang lalaki ng Champion University. Ang mga nakakasilaw na ilaw ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Lahat ng mga kabataan ay masigasig. Ito ay magiging kahanga-hanga kung sila ay maaaring maging champions pati na rin. Champion Stone Tablet. Sabi ng isa pang boses. Isang estatwa ang yumanig at naging yingcheng. Iyon ay ang seremonya ng kampyon, ang kanyang rebulto ay may lugar doon. Sa rebulto, may isang batong plato. Maaaring may nakasulat dito, ngunit sa sandaling iyon ay blanko ito. Yingcheng, nakamit mo ang magagandang bagay. Isulat ang ilan sa iyong magagandang tagumpay sa stone plate. Siyempre, kung wala kang nagawa sa loob ng 100 taon, masisira ang tangkad mo. Nagpahayag ng boses. Tumanggo si Yingcheng pabalik. Dapat isulat ni Yingcheng ang mga wastong salita sa tapyas ng bato. Sige, Champion University, manood ka. Mahinahong sabi ng matanda, ngunit mukhang masigasig. Ang nakaraang champion mula sa Celestial Godly University ay napili 500 taon bago at ngayon, 500 taon na ang lumipas, ang champion ay mula sa Celestial Godly University muli. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1735, ang simula ng pagsusulit. Nang matapos ito, naghiwa-hiwalay ang mga tao, pansamantalang naghiwa-hiwalay si Lin Feng at ang iba pa sa Champion University. Gustong sumali ni Tan Tai sa Champion University, ngunit hindi pa balak sumali ni Junmo Shi sa isang universidad. Gusto niyang manatili sa King of Hell Palace at pagkatapos ay tingnan kung aling universidad ang pinakamahusay para sa kanya. Sa banal na lungsod, may mga patakaran ang mga universidad. Kung naging university student ka, nawala ang social status mo, university student ka at wala ng iba. Kinailangan ng mga estudyante sa universidad na kalimutan ang tungkol sa kanilang mga pamilya, kanilang mga angkan, kanilang mga sekta at iba pa. Ang mahalaga lang sa isang universidad ay lakas. Bukod dito, kahit na ano, sa universidad, ang mga labanan ay minsan hanggang sa kamatayan, kung saan ang mga angkan at mga sekta ay hindi pinapayagan na makisali. Kailangang tanggapin ng mga tao ang katotohanan na ang kanilang mga alagad ay maaaring mamatay doon, iyon ay bahagi ng deal. Sa sandaling iyon, sa labas ng Champion University, maraming kabataan. Mahigit 500 tao na yata ang papasok sa pagsusulit para sa Champion University. I wonder kung ilan ang magiging estudyante. Naisip ng ilang tao sa karamihan. Tuwing 3 buwan, may pagsusulit, ngunit tulad ng dati, napakaraming tao ang sumusubok. Napakalaki ng mga universidad. Bawat araw, milyon-milyong tao ang nagmula sa lahat ng dako sa rehiyon ng gabi ng madilim upang magtungo sa mga universidad. Hanggat ang isang cultivator ay maaaring maging isang estudyante sa universidad, ang kanyang hinaharap ay magiging maliwanag. Kung hindi sila mamamatay, halos kailangan nilang maging mga dakilang emperador balang araw. Ang rate ng tagumpay ng mga pagsusulit sa 4 na universidad ay napakababa. Sa bawat pagkakataon, napakaraming tao ang nakapasok sa pagsusulit, ngunit tulad ng dati, ang mga natanggap na aplikante ay napakakaunti, hanggang sa ang ilang mga pabaya ay namamatay sa panahon ng pagsusulit. Sabi ni Tan Tai. Tiningnan siya ni Lin Feng ng kakaiba. Delikado yan. Bakit hindi maghintay ang mga tao hanggang sa maging sapat na sila, kung gayon? Malakas lahat ng aplikante. Karamihan sa mga tao ay maaari ring maprotektahan ang kanilang buhay ng maayos, ngunit ang ilan ay hindi magagawa at sa bawat oras na ang ilang mga tao ay namamatay dahil sila ay masyadong pabaya, at de facto walang kakayahan.
Paliwanag ni Tantay. At saka, ang level ng exam ay depende sa level mo, low-level Emperor, medium-level Emperor, pareho lang ito para sa lahat. Sino ang nag-akala na maaari silang mapatay? Tumanggo si Linfang at ngumiti. Paano ang tungkol sa mga taong hindi nakalusot sa Huangqi layer? Kapareho ng mga mababang antas na emperador. Sabi ni Tantay. Kung makikilala ko ang punong tagasuri na nakilala namin sa palasyo ng probisyon, dapat kong tanungin ang tungkol sa mga kukuha ng pagsusulit sa amin, ngunit kailangan din nating mag-ingat sa kanila. Kaya hindi malakas ang mga tao sa grupo natin. Tanong ni Linfang. Siyempre, laging may paraan para manloko. Ang daming alam ng mga chief examiner, maraming taon na silang nagtatrabaho dito. Naiintindihan ko, tumanggo si Linfang. Ito ay palaging kawili-wili na magkaroon ng mga bagong tao sa paligid. Napakahina at naglakas loob kang pumunta at kumuha ng pagsusulit ng Champion University. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon si Linfang at ang iba pa at nakita si Xiang Yu na papalapit. Kumbaga, nandoon din siya para mag-exam. Kung kailangan kitang harapin sa exam, pagsisisihan mo. Ipapasara ko ang maruming bibig mo. Sagot ni Tantay. Galit na galit siya. Malamig na tumingin sa kanya si Xiang Yu. Sige, tingnan natin kung paano mo gagawin iyon. Makikita mo, tulala si Tantay. Tingnan ko lang, sabi ni Xiang Yu, hindi napapansin. Tumingon si Tantay kay Linfang. Nakapag-exam na kami ni Huang Fulong, Linfang, marunong na kaming gumawa ng mga bagay-bagay, maghintay hanggang makarating kami sa examination area at sasabihin pa namin sa iyo. Hindi ka maaaring gumamit ng panlabas na lakas sa lugar ng pagsusuri. Sisipol ako at hihintayin kita. Kapag narinig mo akong sumipol, halika at samahan kami ni Huang Fulong sa lalong madaling panahon. Sige, hihintayin ko ang signal mo at samahan na kita, pero hindi mo na ako kailangang hintayin, atakihin mo na lang. Ayos lang ako, sabi ni Linfang kay Tantay. Kung tutusin, hindi niya alam kung gaano kalawak ang universidad. Sigurado ka bang kaya mo yan mag-isa? Tanong ni Tantay. Huwag mag-alala, sa malawak na Celestial Ancient City, nakapatay ako ng maraming tao at buhay pa ako. Tumiti si Linfang. Kumbinsido siya na kabilang sa mga uupo sa pagsusulit ng mababang antas ng emperador, walang makakatalo sa kanya. Sige, dahil mukhang may tiwala ka, nagtitiwala ako sa iyo. Tumanggo si Tantay. Napakagandang babae, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Napatingin sila sa malayo at nakita nila ang isang napakagandang babae. Si Yu Wenjing, nandito si Princess Yu Wen sa Champion University. Naisip ng karamihan. Nagulat sila. Siya ang prinsesa ng Yu Wen clan, kabilang siya sa direktang linya ng grupo. Sa Champion University, maraming tao mula sa Yu Wen clan, tulad ni Yu Wenhao. Siya ang namamahala sa pagsusulit. Si Yu Wenhao ay isang nakakatakot na cultivator. Nasa Jichang's club siya. May kapangyarihan siya. Ang club ni Jichang ay nilikha ni Haring Jichang, malamang na siya ay magiging isang nakakatakot na cultivator at ang grupo ay magiging isang banal na angkan. Gusto rin ba ng prinsesa na kumuha ng pagsusulit? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Si Yu Wenhao iyon. Huminto sa paggalaw si Yu Wenjing. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Gusto kong umupo sa pagsusulit ng Champion University, at gusto kong matiyak na walang kumokontrol sa kaganapan mula sa likod ng mga eksena. Matahimik na sagot ni Yu Wenjing. Sister, sa tingin ko napakalakas mo at napaka-fair ng pagsusulit, paano mo masasabi ang anumang uri ng kontrol sa likod ng mga eksena? Huwag kang mag-alala. Sagot ni Yu Wenhao, nakangiting walang pakialam. Sige, mabuti. Pumunta at ihanda ang lahat. Magsisimula na ito sa lalong madaling panahon. Huwag kang durugan ng hukbo ng mga insektong tulad natin. Mahinahong sabi ni Yu Wenjin. Kaya ang mga disipulo ay mas malakas pa sa inaasahan ko. Kung gayon, ito ay perpekto. Pinagmasdan ni Yu Wenhao na may mahigpit na ngiti. Sige, princess. Alis na ako. Good luck. Magkita tayo. Sabi ni Yu Wenjing, tumanggo bago siya nawala sa karamihan. Hindi ko akalain na darating ang prinsesa at uupo sa pagsusulit. Isang malakas at talagang magandang babae ang malapit ng mag-aaral dito. Sabi ng isang tao, nakangiting sumunod kay Yu Wenjing. Madaling sinulyapan siya ni Yu Wenjing at sinabi, dapat kang tumutok sa halip na magsalita ng walang kaparikan. Dapat kang maghanda para sa pagsusulit. Napakababa ng success rate dito, hindi ito magiging madali. Siyempre, sagot ng taong iyon, nakangiti at umatras. Nagsimula ng maghanda ang mga tao. Sa sandaling iyon, isang malakas na cultivator ang bumangon sa hangin, at mas marami ang sumunod. Lahat sila ay may makapangyarihang chi. Ibinaba nila ang tingin sa mga tao habang ang isang napakalaking mapa ay lumitaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Naglalaman ito ng lakas ng mundo. Sinabi ni Yu Wenhao. Ang mundo ay malinaw na nakikita. Gagabayan kita sa panahon ng pagsusulit. Pakinggan mo lang ang sasabihin ko. Naiintindihan. Huwag kang mag-alala, Yuwen, bigyan mo ako ng 4 na tao, hindi madaling magtagumpay. Noon, hindi madali para sa atin ang makapasok. Wika ni Danmeng, na tumatawa ng buong puso. Nais ng lahat na lumaban doon, at ang mga matatandang iyon ay mukhang sabik din na makakita ng mga labanan. Noon, ang ilang mga alagad ay dumanas nito, at ngayon ang ilang mga tao ay muli.
Ang mga kandidato ay malamang na hindi makapaniwala na ang isa sa mga pangunahing elemento ng pagsusulit ay isang mapa. Maaari silang pumunta kahit saan dito. Kaya syempre, maraming paghihirap ang naghihintay sa kanila sa daan. Huwag kang mag-alala. Sa bawat pagkakataon, tumataas ang ilang hindi kapani-paniwalang mga cultivator. Minsan, walang pinapatay. At saka, maraming tao ang uupo sa pagsusulit. Nagsisimula na akong magtaka kung may sapat na tao. Sabi ni Yu Wenhao. Mukha siyang mapagbantay. Hindi niya minamaliit ang mga kandidato. Hindi sapat. Marami kaming tao. Halos 2 tao ang nagmamasid sa lahat. Tumiti si Danmeng. Ang kanilang koponan ay hindi kapani-paniwala. Sige, gagawin namin ang aming makakaya. Kung magtagumpay sila, ito ay dahil malakas sila. Kumanda ka, utos ni Yu Wenhao, kumikislap ang mga mata. Sa labas ng Champion University, isang ilusyon ng lumitaw at isang boses ang nagpahayag. Mga mababang antas na emperador, pasok. Simula na ng exam, naisip ng karamihan, pasulyap-sulyap sa paligid. Tandaan mo na hindi tayo makakasama sa lahat ng oras. Mag-ingat ka, babala ni Tantay. Tumalon si Lin Fang at ang iba pa sa butas ng ilusyon. Malamig na umungol si Xiang Yu at tumalon sa butas pagkatapos nila. Sana maging estudyante na siya agad.